Ang patuloy na gulo sa Middle East ay nagpapataas sa presyo ng mga bilihin. Kaya lalong dumarami ang naghihirap at nagugutom nating mga kababayan. Dapat maging katuwang nila ang gobyerno sa gitna ng krisis na ito. Nananawagan tayo sa Malacanang na i-certify as urgent ang House Bill 8495 ng Akbayan Reform Bloc na maglalaan ng 52.8 billion peso supplemental budget. As Congress is on a break, we urge our colleagues in the House to hold committee deliberations and if necessary, conduct a special session to approve the same. Ang 52.8 billion peso supplemental budget ay hahatiin ng ganito: 12 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga PUV drivers at transport workers. 2.8 billion pesos para sa tulong sa mga magsasaka at mangingisda para sa pambili ng abono at iba pang gastos sa production. At 38 billion pesos para sa emergency repatriation, assistance and reintegration programs para sa mga OFW na mawawalan ng trabaho o mapapaalis dahil sa gulo. Currently, the government has only about 2.5 billion pesos for transport fuel subsidies, while the Department of Agriculture has about 150 million pesos available to assist farmers. The Department of Migrant Workers, meanwhile, only has 1.76 billion in emergency funds currently available for the repatriation and reintegration of affected OFWs. Kulang na kulang ito at hindi tumitigil ang krisis. Sa halip, patuloy pang lumalala. Malaking bagay ang supplemental budget para masigurong walang sektor ang mapag-iiwanan sa gitna ng krisis na ating nararanasan. Akbayan Senator Risa Ontiveros has also filed Senate Bill number 1986 which seeks a 52.8 billion peso supplemental budget to fund expanded subsidies for drivers, farmers, fisherfolk, and distressed overseas workers. We hope that Malacanang and our colleagues in both houses of Congress act swiftly for the passage of these measures.